At this point in time po, ayun, nakita ko yung poging vibrant. It's my privilege po to honor this, to introduce our speaker today. A vibrant, young, faithful, and very fruitful pastor po. Nakita ko since bata siya. Hanggang ngayon may asawa niya. Friends, brothers and sisters, let me introduce Pastor Zion soon. Thank you po, Ninong. Actually po, mas mukha na po akong matanda kay Ninong. So much blessed to have people who are in the marketplace and serving with us here in our pulpit. We praise the Lord. At one day, we pray that everyone will be involved sa ministeryo po. It is our prayer that we will continue na mag-partner po sa ministeryo ng panawagan ng ating pong Panginoon. Pakisabi nga po sa iyong katabi, Merry Christmas! Wow! Ilang araw na lang po, 18 days na lang po at Pasko na. Alam ko po, excited na po yung mga inaanak at nagtatago na po ang mga ninong at ninang. No? Dati po, excited po ako sa Pasko kasi bata pa po ako. Ngayon po, kinakabahan na ako kasi dumadami po yung inaanak tuwing Pasko. At dati po akong taga Dolores, ngayon po ay taga Mexico na po. Doon po pala sa Mexico, doon sa baryo po na malapit sa amin, ay kapag meron pong inaanak, pati yung pinsan, pati yung barkada pumupunta. Kaya buti na lang po, pag may pumupunta po sa amin, nakahanda na po yung ating pong mga barya. Okay, we praise the Lord for that. At syempre po, 17 days na lang po, 18 days na lang po, Pasko na. Kaya po, yung iba po ay naghahanda na po para sa Noche Buena, no? Noong November 27 po, nag-viral po yung post, nakakampante po yung DTI, na kasya daw po ang 500 pesos pambili ng Noche Buena. So, wala naman pong DTI dito, baka meron po. We love you, yung mga nasa DTI po. Pero nag-viral po yung post, yung sinabi po ng head ng DTI. I believe, ang in-explain po niya na ito po ay kasya po sa 4 people or less. Pero naging viral po ito to the point na nag-iba na po ang issue. Ngayon po, ang issue na ng mga masang Pinoy, yung DTI. No? Magkalaban na po ang DTI, pati mga masang Pinoy. Ang dami pong mga debate ngayon at ang dami pong lumalabas na mga memes kung ano po ang kanila pong paghahanda sa 500 pesos na Noche Buena. Sabi po ng ilan, kasya daw po ang 500 pesos noong 1993 pa. Sabi po nila. Though I believe this is AI, no? Wala pa kasi ganong mga resibo noon. Pero kasya daw po almost 32 years ago. So mura pa po noon, no? Queso de bola, 85 pesos. Grabe, imagine niyo spaghetti. 1 kilo, 16 pesos noong panahon na yon. Grabe po, no? At kaya ngayong panahon na to, kasya naman po ang 500 pesos sa Noche Buena. Kapag ganito po yung kakainin nyo, no? Talagang may ham, may spaghetti, may macaroni. Talagang kasyang-kasya. Di po ba? At kung gusto mo bang dumagdag ng panghimagas o dessert, pwede ka pa rin pong mag-banana Q. Talagang, yan po sa Pilipinas. No? Yung iba po, Pastor, magdadagdag pa kami ng crispy pata. Di ba ba? Crispy pata tsaka rice. At yung iba naman po, sabi nila, Pastor, maglilitsyon baboy kami. Yung baboy, yan po, alikansya. Okay. Okay. At yung iba po, para makatipid daw po, Pastor, kakasya naman pati lechon, pati barbecue, ipiprint na lang namin. Di po ba? Picture na lang. At syempre po, ito po yung ating pong mga 500 peso Noche Buena starter pack. Nandiyan po yung lumpia, no? Lumpia, yung lechon manok na crackers. Sino po nakakain yan, no? Yung mga bata ngayon, alam nila yan, lumpia, at yung lechon baboy na tinapay, spaghetti, at yung complete meal po natin. So, well, tumataas man po ang bilihin, mga kapatid. Huwag po tayong magamba. Kahit po tumaas ang bilihin, ang ating pong Diyos ay
tapat. Amen po? Palapakan po natin si Lord sa ating po kalagitnaan. Randam na randam po natin yung taas ng bilihin. Yung dati pong pinupuntahan po namin sa SM na shawarma, dating 80 plus. Ngayon 90 plus na, no? Talagang randam ko na. Kaya dati po nakakadalawang shawarma ako. Ngayon isa na lang, nagtitipid na eh. Well, God is faithful and ang ating pag-uusapan po ay hindi tungkol sa presyo, kundi ito po ay tungkol sa isang very special topic. Makibukas po tayo muli sa salita ng Panginoon sa Jeremias, Kapitulo 23, verse 1 to verse 6. Pero gusto ko mag-focus sa verse 5. Bilang paggalang po, tayo po tumayo at basahin po natin ang salita ng Panginoon. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. The days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, a king who will reign wisely and do what is just and right in the land. Verse 6 po, in his days, Judah will be saved, and Israel will live in safety. This is the name by which he will be called, the Lord, our righteous Savior. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pribilehiyo na kami po'y mag-aral, magbulay-bulay, at namnamin po namin ang inyong salita. Ama, dalangin namin na hindi po pananaw ng tao, but your word, ang inyong pong salita, ang siyang maibahagi. At hindi lamang po information, but transformation. Mabago po ang aming pananaw, ang aming pong buhay. Salamat po sa presensya ng bawat isa. We bless this time. We glorify you. In Jesus' name, we pray. Amen. Sige po, palakpakan natin sa Lord. Makakaupo na po tayo. Pakisabi po sa iyong katabi, huwag ka na matulog, sandali lang si Pastor. Ang ating pong topic ay dito po nakabase sa the Lord, our righteous Savior. Kaya po ang ating pag-aaral po ay patuloy po ng ating pong series na Knowing God, at ang ating pong topic today ay Jehovah Sidkenu. Bakit napakahalaga po ng topic pong ito? Actually, if you go back to history, isang beses lang po nabanggit yung topic pong ito. Only one time it was mentioned. And it was only mentioned in Jeremiah 23, verse 6. Now, para mas maintindihan po natin ang text, let us go back to the background. How do we know what is the purpose kung bakit po nasulat ito? Now, if you go back to the first verse, from verse 1 to verse 4, makikita natin yung reason kung bakit ito po ay nabanggit. Ang sabi po ng ating pong prophet Jeremiah, he started with a very, very challenging phrase. It says, woe to the shepherds who are destroying and scattering the sheep of my pasture, declares the Lord. Ang background po nito, makikita natin that the Israelites were in a situation po na similar sa ating panahon ngayon. Meron pong mga pastol, maaring mga leaders, o maaring physical leaders, spiritual leaders, political leaders noong panahon na yon, na ang kanilang hangarin ay hindi tumulong kung hindi to destroy and scatter the sheep of the pasture. Inihambing po ng Panginoon ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tinawag bilang kanyang mga pinapastulan. So dito makikita natin, the background is, number 1, meron pong 4 na bagay. First, here we see the problem of false shepherds. Meron pong mga bulaang mga pastol. So I'm not just talking about pastors, I'm talking about leaders nung panahon na yon. And similarly, meron tayong mga panahon, sa ating panahon ngayon, meron pong mga leaders na meron pong mindset na ganito. But praise God, meron po tayong mga government officials po natin na patuloy pong naglilingkod ng tapat sa ating pong Panginoon in the government. That's why we should pray for them. So ano pong ginagawa ng mga false shepherds? Balik po tayo sa text. It says that they are destroying. So imbes na sila po ay nag-build ng kanila pong bansa, they destroy people. Wala silang pakialam. Wala silang pagmamahal
sa kanilang bansa. So imagine niyo, parang kinokomentary ni Jeremias yung panahon natin ngayon, di po ba? They destroy people. Pangalawa pa makikita natin sa text is that they destroy and they scatter people. Imbis na magsama-sama, umalis. And ang kanilang purpose is to destroy and to scatter people. Yan ang problema nung panahon ni Jeremias, kung bakit niya nabanggit ang mga talata kanina. Now, if you go back to verse 2, ito pong sinasabi. Therefore, this is what the Lord, the God of Israel says to the shepherds who tend my people, because you have scattered my flock and have driven them away and have not bestowed care on them. So ito po, alam ni Lord ang pinagdadaanan ng kanyang mga anak. And God knows what we are facing through right now. Kaya yung ating pong bansa, ang dami pong mga welga, ang dami pong mga, meron pong mga nagko-complain. And parang yung iba ay nagsasabi, parang wala si Lord. Mga kapatid, God knows our situation. And here, sinabi na po ni Lord, because you have scattered my flock and driven them away and have not bestowed care on them dahil di nyo minahal sila. Anong response ni Lord? I will destroy punishment on you for the evil you have done. Number 2, makikita natin ang background. There is a punishment for those who have, sila po ay naging hindi tapat sa kanilang paglilingkod. There is a punishment sa kanila pong ginawa. Tingnan po yung text. Anong sabi dito? I will bestow punishment on you for the evil you have done. So, makikita natin, number 1, the problem of false shepherds. Pangalawa po, makikita natin the punishment of false shepherds. So, you can see the picture kung saan nanggagaling yung sinabi ni Lord kanina. Now, let's go to verse 3. Anong sabi doon? I, myself, will gather. Next slide, please. The remnant of my flock out of all the countries where I have driven them, kung saan ko sila kinuha, at ngayon ibabalik ko na sila sa kanilang pinanggalingan. Where they will be fruitful. Sila'y mamumunga. At sila ay dadami. Now, this is a prophetic verse because dito makikita natin, number 1, yung problem of false shepherds. Number 2, the punishment of false shepherds. Verse 3, makikita natin, the promise of the true shepherd. Ano yung pangako ni Lord? Sa verse 3, makikita natin, I will gather the remnant. Kukunin ko ang mga natira. At ibabalik ko sila sa kanilang pinanggalingan. At sila ay mamumunga at dadami. So yan yung pangako ni Lord. At in this context, ito po yung pangako ni Lord sa mga Israelites. And did you know, according to history, noong 1947, doon pa lang po nanumbalik ang state of Israel. And did you know that the Philippines is the only Asian nation who voted for yes na ang Israel po ay maging bansa? Kaya sabi po sa Bible, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Kaya praise God po, tayo po ay meron, ang alam ko po, meron tayong visa free. We can go to Israel for tour. No, wag mo na ngayon, may labanan, di po ba? But we are blessed because we have blessed Israel. But, I want to be balanced. Hindi lamang po ang Israel pag-pray natin, pati po ang Gaza. Because there are many Palestinians who are believers already.
Now, I'm just neutral, no? But we pray for Israel. We also pray for Gaza. So dito po, balik tayo sa text. So yung promise ni Lord, babalik sila. And it is being fulfilled today. Nangyayari po yan sa panahon ngayon. They will be fruitful and increase in number. And according to many historians, ang isa sa mga pinakamayaman daw pong bansa sa panahon ngayon ay Israel. At kung hindi po, ang mga Hudyo po, no? Ang isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Tingnan nyo nga po ang inyong katabi, mukha po pang Hudyo yan. Baka mayaman yan. O, wag naman po mukhang Judas, ha? Okay. Okay. They will be fruitful and increase in number. Number 1 po ngayon sa weaponry, sa technology, when it comes to weapons, ang Israel. Meron silang armor, yung Iron Curtain, no? Ito po ay nakakapag-distort ng mga rockets. Pero tumalakas rin yung technology ng iba't ibang bansa. So, let's go back to the text. The problem of false shepherds, the punishment of false shepherds, the promise of the true shepherd in verse 3, and in verse 4, makikita natin the purpose of the true shepherd. Ang layunin ng tunay na pastol. Tingnan po natin sa verse 4. Anong sinasabi sa text? I will place shepherds over them who will tend them, and they will no longer be afraid or terrified. Hindi na sila matatakot o mangangamba. At hindi na sila mawawala, sinabi ng Diyos. So dito makikita natin merong pong difference ang tunay na pastol sa mga bulaang pastol. Ang mga pastol na ito, sila po ay mag-aalaga. They will tend them. At ang mga tao ay hindi na po matatakot o mangangamba. At hindi na po sila mawawala. Yan ang pangako ng tunay na pastol. How do we know na in our context na ang isang tao ay tunay na pastol or in our context tunay na pastor? Hindi lamang po nakabata yan sa galing sa pulpito. But the true pastor or a shepherd or a leader, number 1, makikita natin, they have cared for the sheep. May pagmamahal sa tupa. Hindi sila namimili ng tupa. Itong tupang ito, mayaman ito. Lalapitan ko, no. Wala pong parte-parte. Kaya po dito po sa Christ in you, anuman ang ating background, anuman ang ating pinanggalingan, come as you are. If you need prayers, just approach us po. Kaya po yung ating pong mga services, according to our bishop, magkakaroon na po tayo ng adjustment next year. And abangan po ninyo, mas magiging visible po ang ating mga pastors. Hindi ko po sasabihin yung schedule, pero nandyan po yung ating mga pastors. We want to pray for you. We want to not just care for you, but we want to comfort the sheep. No, yun po ang tunay na pastol. And one way of comforting the sheep is bringing them to the pasture. Sabi ko nga po sa isang congregation po, I will be handling with Pastor Herbert and Pastor Ian, one congregation, one service here. We are planning to have fellowships, like after the service, kakain po tayo ng street food, fishball. Wow, we're planning that. We're praying for that. Para makapag-fellowship po tayo. Para hindi lang po tayo Zimbabwe, no? Zimbabwe. And we are planning also to have a group chat. Kapag na-formalize na po, gagawa po tayo ng group chat. Kung for example, 10:30 family, para nandun po yung mga announcements natin. Pakisabi nga sa iyong katabi, huwag kang mag-leave the group, ha? Okay. Pinakamasakit ngayon yung mag-leave the group, no? So we're praying for that. Comfort for the sheep. And number 3, a true shepherd conserves the sheep. Iniingatan po nila ang mga tupa. Kaya sa Bible po, binanggit ng Panginoon, there are 2 types of shepherd. The good shepherd and the hireling. Palagi, pag narinig ko po good shepherd, ang naalala ko, laging patay. No? Pero pag sa Baguio po, ang good shepherd, masarap.
Yung ube jam niya, masarap. Di po ba? Bakit napakahalaga ng Good Shepherd and hireling? Mga kapatid, sinabi ni Lord, sa John chapter 10, verse 11, it says, I am the Good Shepherd. Si Kristo ang mabuting pastol. At ang Good Shepherd, itong batayan, ibinibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang tupa. Yan ang tunay na pastol. Si Jesus ang tunay na pastol. Verse 12, anong sabi dito? Siya na bayaran ay hindi pastol. At hindi niya pagmamayari ang mga tupa. Kapag nakita niya ang lobo, iniiwan niya ang kanyang mga tupa. At tumatakbo. At ang lobo ay pansinin niyo, similar sa verse kanina na binasa natin, ang wolf, sinasnatch niya at sila po ay sinascatter. Verse 13, siya ay tumatakbo dahil siya ay binabayaran lang at walang pagmamahal sa mga tupa. So, nakita na natin yung background. Pakisabi nga sa iyong katabi, malapit na mag-conclusion si pastor. So how? How do we understand? Let's go back to the text. Verse 5. Anong sabi ng Panginoon? Darating ang mga panahon, sinabi ng Panginoon, when I will raise up for David. The question is, ano bang ibig sabihin dito? A righteous branch. Nung sinabi ng Panginoon, gagawa ako mula kay David. Teka, ang tanong ba, buhay pa ba si David nung panahon na yan? No! Wala na po si David nung panahon ni Jeremias. Pero, mas malinaw po yan, makikita natin, sinabi po ni Luke, sa Luke chapter 1 verse 32, ito ang mas magandang explanation. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his father David. So mula sa angka ni David, doon magagaling ang righteous branch. And he will reign over the house of Jacob, and of his kingdom there, wala pong itong katapusan. Sino ba ang binabanggit dito? Tingnan po ninyo sa text. When I will raise up for David, kay Haring David, a righteous branch, isang banal na sanga. Ibig sabihin, ito po ay kakaibang sanga. Ano pong ibig sabihin ng Bible? Here, God announces a positive future for Israel and the Davidic kingdom. God will raise a shepherd, a righteous branch. Hindi lamang isang pastol, kundi isang banal na sanga na mamumuno kagaya ng Diyos sa kanyang pamumuno. So, shepherd, righteous branch, tuloy natin mga kapatid. He is a king who will reign wisely. Siya ay isang hari na merong angking katalinuhan at kung ano ang tama ay ito'y gagawin niya sa kalupaan. Tuloy po natin. In his days, Judah will be saved and Israel will live in safety. Nung binabasa ko po ito, parang magkahiwalay ang Israel at Judah? Hindi po. Actually, nung panahon ni Jeremias, ang Israel at Judah ay divided because of they have two rulers nung panahon na yon. Pero ito ang promise ni Lord, sila po ay iingatan ng Panginoon. So, we see the progression of the text. At pakigising nga po yung katabi, sabihin mo, pa-conclusion na si Pastor. This is the name by which He will be called the Lord, our righteous Savior. Sino po yon? He is Christ, our King. Joy to the world, the Lord is come. He rules the world with truth and grace. Now, this picture is not the exact picture of Jesus, pero nakita ko lang po sa net ito. This is an AI picture of that, but wala po nakakaalam sa mukha ni Lord.
but He is referred to as the King. It symbolizes His divine kingship over the entire universe. He is the coming King. That is why, sabi po sa text, binasa natin kanina, He is our Jehovah Sidkenu. The Lord is our righteousness. As we close, when we say that God is righteous, we mean na wala pong mali, dishonesty, or unfairness kay Jesus. He is the perfectly righteous one. Wala siyang kabintasan. At ang kanyang kabanalan ay pangwalang hanggang kabanalan. His righteousness is an everlasting righteousness. He is Jehovah Sidkenu. What does it mean to us, believers, that the Lord is our righteousness? 3 things. In conclusion, number 1, true righteousness is not attained by what we do. Ang totoong kabanalan po ay hindi natatamasa sa ating ginagawa. Sinabi po ni Titus sa Titus 3 verse 5, it says here, niligtas niya tayo not because tayo'y banal sa ating mga ginagawa, not because of what we have done, but because of what? His mercy. Dahil sa kanyang habag. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Hindi binanggit dyan, niligtas ka dahil nag-a-attend ka ng ganito. No! Niligtas tayo dahil sa ating Panginoong Hesus Kristo. That's why, meron pong debate ngayon Hindi po masama ang religion, pero there is a stark difference between religion and Jesus. Don't get me wrong, mga kapatid. Ang religion po, it helps us. Pero there's a difference between religion and Jesus. May nakita po ang example sa internet, but this is just a very, very plain difference. Religion versus Jesus. Religion demands performance, while Jesus offers transformation. Religion says, ay, gawin mo ito. You have to finish this. But Jesus said, it is finished. Religion keeps people out. Ay, hindi ka part dito, kailangan matapos mo muna. But Jesus welcomes sinners. Religion is about rules. Jesus is about relationship. Though importante ang rules, but Jesus prioritizes relationship. Religion minds, but Jesus sets us free. Religion namamahiya, but Jesus saves. Not on what we have done. To summarize it, let me summarize this. Religion teaches us how to reach to God. You have to do this. How to reach to God. But Jesus teaches us how God reached out to us. True righteousness is not about what we do. Number 2, true righteousness is freely given. Ito po'y binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi ng Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 9, hindi nanggagaling ang ating kabanalan mula sa kautusan, not having a righteousness of my own that comes from the law. Hindi po ito sa ating
binayaran natin, ginawa natin, but it is freely given. Romans 1:17 says, "For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith." Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Let me share to you a picture. You can capture this, pero hindi ko po gawa ito. I source it from one of the groups na I belong to. There are 3 imputations. Hindi po ito amputation. Imputations that we experience. First, nung nagkasala po si Adan at si Eva, napunta po ang kasalanan sa atin. Ang tawag po ni Augustine dito, Saint Augustine, we have the original sin. Dahil nagkasala po si Adan at si Eva, napunta na po sa atin ang kasalanan. At nung dumating po si Jesus, our sin has been given to Jesus, and therefore, ito po'y pinatawad sa krus ng Kalbaryo, and we have received Christ's righteousness. Kaya po tayo po ay niligtas ng Panginoon, at sa pamamagitan ni Jesus, ito po'y binibigay niya sa atin. Which leads to our last point in our conclusion. True righteousness can only be found in Jesus. Kay Kristo lang natin matatagpuan. Sinabi ni Pablo, the righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. Colossians 1:13, for He has rescued us, niligtas niya tayo mula sa kadiliman at dinala tayo sa Kanyang kaharian. Si Kristo lamang po ang ating kabanalan. He is our Jehovah Sidkenu. He is the Lord. He is our righteous Savior. And the Bible says, He will never leave us nor forsake us. Kaya mga kapatid, remember this, bago po matapos ang taon, remember, kahit anumang mangyari, kasama natin ang ating righteous Savior. He will never leave us nor forsake us. He is our Jehovah Sidkenu. Let's bow our heads and close our eyes. And for this period of time, tayo po ay magkaroon ng pagbubulay-bulay kung sino po si Jesus sa ating pong buhay. Ano man ang ating pinagdadaanan, we can come to Jesus. We can come to Christ. He is faithful. Siya po ay tapat at nakikinig po sa ating mga panalangin. For just a few seconds, just appreciate kung ano po ang ginawa ni Jesus. Kanyang ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Salamat po, Panginoon, sa aming natutunan today that you are our Jehovah Sidkenu. That you are the Lord, our righteousness. Na kahit po sa aming karumihan, kahit sa aming pong kasalanan, kahit sa corruption na meron kami sa aming pong bansa, ikaw ay nananatiling banal at walang kapintasan. Pinupuri namin kayo, Jesus, at pinapasalamatan sa oras pong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y darako po sa ating communion. Habang binibigay po mga elements, kantahin po natin ito, kantang ito ng buong puso at bilang panalangin sa ating pong Panginoon. Let's sing this song as our worship to the Lord today. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your Spirit is within me because
amazing love, I know it's true. It is my Joy to honor you in all I do. in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Bago po tayo magtapos and as we commemorate the Lord's Communion, alalahanin po natin na it's not religion. Ang ginagawa po natin, it's not a tradition, it's a remembrance. Kaya po kung ito po ay unang beses natin na dumako sa lugar pong ito, mahal po kayo ni Jesus. At kailangan po natin si Jesus sa ating pong buhay. Ang kailangan lang po natin gawin, magsisi, manampalataya at isuko ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon. Maging sa ating mga kapatiran po na nandito, I want to challenge you today, recommit your life to Jesus. Ating pong ipigit ang ating mga mata, iyoko ang ating mga ulo. Let's remember His presence. We remember you, Lord. Thank you, Jesus. We love you, God. We appreciate you, Lord. At sa aming pong oras pong ito, let's pray this prayer by faith. Sabihin natin, Panginoong Yesus, ako'y isang makasalanan at kailangan kita sa aking buhay. Patawarin po ninyo ako sa aking kasalanan. Linisin po ninyo ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa kapatawaran at sa kalinisan ng aking mga kasalanan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po. Lord, we remember you today. Inaalala po namin ang iyong sakripisyo, ang iyong pag-ibig sa krus ng Kalbaryo. Lord, hindi namin ginagawa ito out of routine, but we remember you, Jesus. Your blood that was shed for our sin. Lord, your sacrifice for us, O God. And today, Lord, we receive the healing. We receive the forgiveness. We receive the joy that comes from your sacrifice, Panginoon. Na reason kung bakit kami nakakapagsamba, nakakapagpuri, Panginoon, dahil kay Jesus. And Lord, today, oh God, we appreciate you. We love you, Lord. Magkaroon po tayo ng isang minuto na alalahanin natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Jesus. Thank you, God. We love you, Lord, today. And we honor you. Accept our worship. Accept our remembrance. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Ating pong kainin po ang tinapay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Let's... Ating pong inumin po ang katas ng ubas. Thank you, Lord. Bago po tayo magtapos, can we sing that song once again as a response sa ating Panginoon? Amazing love. Amazing love. How yes. Sing with your heart, church. To my King would die for me. Amazing love. Amazing love, I know it's true. Thank you, Lord.
our Jehovah Tsidkenu. That we can trust in you, Panginoon. And Lord, for this month of December, we believe that the best is yet to come. Lord, we bless the birthday celebrants ngayong December. Hindi man namin mabanggit ang kanilang pangalan, O God. But Lord, we know that you will continue to bless them. You will continue to prosper them. And Lord, as we go out from this place, Ama, marami pang gagawing himala, pagpapala sa buhay ng bawat isa. And we will have a blessed celebration of Christmas because you are the reason for this season. Sa mga uuwi po, sa mga pupunta sa ibang bansa, ingatan niyo po sila. Receive the benediction of this hour now to Him who is able to keep you from falling. To Him be the glory, the honor, and the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ingat po tayo. We love you. God bless you.